anong mensahe ang kailangan marinig ng mga Pisces sa June 1 to 50. Nangyari dito. So, ang dating kasi ganito. Inisip ko, ay, may umalis. Bakit kaya? Eto, disloyalty. So, anong nangyari? Bakit may disloyalty? Ayan. May 5 of Swords. May nagloko. Kasi kung pwede rin kasi itong disloyalty, sabihin natin. Ayan. Sumabi. So, sabihin natin bigla na lang nawala yung feeling nung isa dun sa karelasyon niya na para bang di na siya willing magstay. Nawala na yung loyalty. Parang gusto na niya ng iba. Wala pa namang necessarily third party, pero parang gusto na niya ng iba. Ngayon, kinlarify natin, mukhang dun talaga patungo sa cheating. Dahil may 5 of Swords. Tapos, meron tayo ditong Page of Wands. Tapos, baliktad nga lang. So, sa madaling salita, naging immature. Naging immature yung someone dito na nagloko o madali siyang napaniwala, na manipulate, na persuade. Kaya yan. Nagkaroon siya ng iba. Parang masyadong dito yung isa. Masyadong walang kamuwang-muwang ba. Madali mauto. Ganon. Para siyang inosente. So, yung inosente dito mag-isip. Siya yung madaling na-persuade. Kaya yan. Nag-cheat. So, either nangyayari na to, mangyayari pa lang. Pero kung nangyayari na to, edi ganun pa rin. Separated pa rin. Sa June 1 to 15. Ngayon, kung di pa nangyayari, edi mangyayari pa lang to. Mukhang may abandonment na maaaring mangyari dahil sa third party. Ngayon, huwag kabahan lahat. Okay? Dahil kaklarify naman din natin kung sino yung dapat kabahan. Okay? Sino yung partner dito ng Pisces? Isa sa fire sign, Aries, Leo, Sagittarius ito, Scorpio. So, sila lang yung pwedeng tamaan ng reading na to. Yung Pisces, na ang karelasyon ay isa sa fire sign o Scorpio. Ngayon, ito na huling spread na to. Dahil saglit lang tayo Usually, dapat nga 8 minutes lang to Dahil, ayoko nang mahaba. So, ko yung direct to the point agad. Anyari dito. So, may babae tayo dito. Ito kasi, itong ganyang wands. Pag nakita ko yan yung mga ex. O mga taong di nagsiseryoso. Alam mo yan, yung nasa third party situation, friends with benefits, situationship, yung anything na walang commitment. Literal na fun lang. Ayan, nasa ganong sitwasyon.
So, kung ex man to, o third party, o nasa situationship, o nasa friends with benefits, eto, kung ganyan ang connection nila, mag-aaway sila. Ang reason ay ayan, the moon. Puno ng takot. Sabagay, nakakatakot talaga yung ganyang sitwasyon. Papasok ka sa magulong sitwasyon. Walang commitment. Na parang anytime, pwedeng iwan. Kasi, wala namang pananagutan, di ba? Hindi naman sila. Kumbaga, nagagamitan lang sila. Pero walang masasabing sabihin nating mabuntis yun. Hindi niya pananagutan. Kasi nga, hindi naman sila eh. Parang naglalaro-laro lang sila. OMG. Parang kawawa. Kawawa yung mabubuntis, di ba? Kaya nga, hindi maganda yung ganyang sitwasyon. Kasi, kung di man ganyan, na yun nga, tatakot mabuntis kasi sabihin natin ligate naman. So, hindi siya nagwo-worry. Halimbawa lang, matanda na siya para mabuntis pa. Ang dating kasi insecure siya na para bang papasok ulit yun, natatakot. Kasi nga, anytime pwede palitan, di ba? Na-insecure siya na yung baka palitan na siya o baka iwan na lang basta-basta. O nagsiselos, pwede rin ganun. Sabihin natin yung partner in a relationship na sa iba, di nagsiselos. Depression na kasi ang damo na yan. Nakalagay ba wala? Ano rin yan eh. May nakita ko, tarot reader, sinasabi niya, ano siya, pwedeng psychosis o mental problem. Tapos ito, baliktad pa yung ano natin, Ace of Pentacles. Opportunity yan, di ba? Abundance nga. Kung baliktad, kung upright. Literal na baliktad to. So, kung to naka-upright, maganda, di ba? Kaya lang, ano yan? Baliktad. Na para bang hindi panig yung kapalaran sa sitwasyon. Kahit gaano pa katagal sila o kahit ano pang gawin nitong babaeng to. Kasi actually yung wands, king o queen, mga ano yan ano bang English ng kabit na lalaki? Mga kabit yan. Mistress. Hindi ko alam kung anong English ng lalaking kabit. Pwede rin ganun. Na para bang mapapaisip siya sa bandang huli na nagsasayang lang siya ng panahon niya. Kasi never niya makukuha itong gusto niya. Pero ang dating. Mapapa-realize na lang siyang ganyan. Itong babae. Ha? Kasi baliktad siya eh. So, ang dating sa akin, hindi siya masaya sa sitwasyon niya ngayon. Sitwasyon niya na mistress siya o nasa situationship, friends with benefits o ano pa ba? Third party. Na yun nga, habang tumatagal, nai-stress na siya. Kasi, parang pinapaasa lang siya, pwede rin gano'n. Na para ba, nagsasayang lang siya ng panahon. Oras, pera, energy, time. Nasabi ko ba yun? So, sino yung possible partner ng Pisces dito?
Pwede, ito kayo, babae. O, ito yung poso nyo. O, ito yung kakilala nyo, kung di applicable. Pwede rin gano'n. So, ito partner. Aries, Pisces. Kapwa Pisces. So, again, ito yung partner ng Pisces, Aries, at kapwa Pisces. Pwede rin kasi ito sa cross-watcher, actually. Itong ganitong mga reading. Anyway, this is masyadong sad. Kuha nga tayong pampagood vibes. Ano to? Finish what you've started. You've started something important and now it's time to complete it. Huwag daw magningas kukun at tapusin ang kailangan tapusin. Tapusin ang nasimulan. It's okay to be different. You don't need to be like everyone else. You're perfect just as you are. So, okay lang daw magpakatotoo sa sarili. Okay lang maging kakaiba. Hindi mo kailangang magustuhan ka ng ibang tao. Pero perfect ka na kung ano man ikaw. Okay? Hirap na tagalogin ito. Ito, huli na to. Ito maganda. Bilang huling card. Relax. Everything's okay. Don't worry. It's all going to be fine. Relax lang daw. Magiging okay lang. Magiging okay din ang lahat. Huwag mag-alala. Anyways, hanggang dito na lang. Goodbye. Now.